at hindi po natin siya iiwanan. Ayun lamang po, maraming salamat po. Iisa lang ang kulang talaga dito eh. Sino? Si Tatay Digong. Kaya, bring back Tatay Digong! Bring PRRD home! Diyos na po ang bahala. Sabi sa Biblia, hindi mo ba? Vengeance is the Lord's. Maraming salamat po! Mabuhay ang Pilipinas! Tawagin ko naman po yung mga kasamahan ko, ang Banateros, Master Judea. May konti lamang kami bibigay sa inyo. Boss Dada, Jay Gibara, at saka itong kapatid ko. Mas matanda to si Coach Oli. Kaya gusto lamang namin kayong bigyan bigyan nyo sila ng mga sombrero. Wag po tayo tatayo para hindi yung ating mga... Dito! Wag po tayo Okay na po. Ulit, maraming salamat po sa inyong pag-attend. Pero iwan ko lamang po kayo isang bagay na sana kahit ang mga nasa gobyerno ay natutulog pa, lagi nating tatandaan, meron tayong Diyos na hindi natutulog. Tandaan ulit natin ang dalawang bagay na paulit-ulit ko sinasabi, puso at panalangin. Pwede ho ba ipanalangin natin gabi-gabi si Pangulong Duterte? Kahit sandali lang po, sabihin lang natin sa Panginoon, Lord, samahan mo po, bigyan mo ng lakas ang ating Pangulong Duterte. Ipanalangin natin, okay po ba yun? Kasunduan to hindi kasunduan 20 pesos kada bigas Totoong kasunduan to. Okay, ipanalangin natin si Pangulong Duterte. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat, Banat Bay! Picture lang po kami Sorry At Ayan. Balik sa dati. Okay, habang sila po ay nagpapapicture, salamat po. Tayo po ay live na napapanood sa 17 pang lugar sa buong Pilipinas. Live po tayong napapanood. Unahin muna natin dito po sa Luzon, dyan sa Barangay Nagidayan Covered Court, Bantay, Ilocos Sur. Plaridel Gym, Barangay Plaridel, Santiago, Isabela. Mga taga Northern Luzon nakikiisa sa atin ngayon. Kasama na ang taga Barangay Zulueta, Cabanatuan, Nueva Ecija. Nakikisabay din sa atin ngayon dyan sa Barangay Ambulong Covered Court, Tanawan City, Batangas. Ang Bicol Region ay sumasabay din sa atin ngayon dyan sa Barangay Itumang Covered Court, Talisay City, Camarines Norte. Dako naman tayo dyan sa Visaya. Sino mga Visaya dire? Daghana oy. Unahon na to diha sa mga bulanon sa Poblasyon Gym, Tabahan, Gindulman, Bohol. Sumasabay din sa atin ngayon ang mga taga Biliran, Culoba Covered Court. Sa mga Ilonggo dire, damo ba mga Ilonggo dire? Ginapiko, ginapala, ginapuldos. Ang mga taga Sara, Iloilo.
Live din po tayo napapanood dyan po sa Barangay 1A, Poblacion Covered Court, Manapla, Negros Occidental. Sa Mindanao, sino ba mga taga Mindanao dito? Mag-ingay! Live tayo napapanood dyan sa Purok Pagkakaisa, Barangay Satiao, Esperanza, Sultan Kudarat. Tayo rin po ay sinasabayan dyan po sa Calamba Municipal Gymnasium, Southwestern Poblacion, Calamba, Misamis Occidental. Live din po tayong napapanood sa Santo Rosario Covered Court, Iligan City, Lanao del Norte. Kasama din natin ang ating mga kababayan dyan po sa CDO Amphitheater, Capistrano Street, Cagayan de Oro City, sa Misamis Oriental. Kasama din po tayo, or live din po tayong napapanood dyan sa Barangay Poblacion Covered Court, Lantapan, Bukidnon. Live din po tayong napapanood dyan sa Danao Covered Court, Barangay Arurugan, Marihatag, Surigao del Sur. At syempre hindi nagpapahuli ang mga Davaoenyo. Live tayong napapanood dyan sa Mintal Covered Court, Barangay Mintal, Tugbok District, Davao City. Live din po tayong napapanood dyan sa Macangao Gym, Barangay Macangao, Lupon, Davao Oriental. Kaya sa ating mga kababayan, itaas natin ang mga bandila, ipakita natin sa buong mundo ang ating pagkakaisa ngayong gabing ito. Samantala, ang susunod pong maungusap sa atin, isa po sa mga banateros, tawagin na natin si Boss Dada. Hello. Magandang gabi po sa lahat. Si General Torre, amunin na rin! sabi niya kayang-kaya daw niya kahit isang kamay lang si Pangulong Duterte. Kalakas naman pala. Inuutos naman dun sa mga alalay niya yung pagharang kay Pangulong Duterte. Nakita niyo? Pero tama ba na ang dating Pangulo harasin natin ng ganun? Hablutin mo na ganun? Kasi parang lumalabas, sila pa ang biktima eh. Sila pa daw yung nabukulan. Sila pa daw yung VIP treatment daw yung binigay niya kay Pangulong Duterte dahil nakaupo daw sa upuan ng presidente. Okay ba yun? Alam nyo mga boss, nung mga panahon na si Pastor Apollo Kibuloy, pinag-uusapan natin tong extraordinary rendition. Marami sa atin tumaas ang kilay. Marami sa atin hindi naniwala. Si Pastor Apollo Kibuloy nagtago. Marami sa atin nagsabi, ba't kasi nagtatago? Di naman totoo yung extraordinary rendition na yan. Eto na. Nangyari na kay Pangulong Duterte. Totoo yung extraordinary rendition o hindi? Totoo lahat ng sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy noon o hindi? Kaya sa susunod, makikinig tayo doon sa mga totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas. Nakita nyo ang ginawa ng kapulisan 16 na araw sa Kingdom of Jesus Christ. Practice na yun. Practice na yun. Na-foresee na ni Vice President Sara Duterte yung pagpapa-impeach sa kanya. Unang araw pa lang, alam niya na. Sabi niya, nagpa-practice na sila sa impeachment. Eto, nangyari sa ating mahal na Pangulo. May mga nagsabi, sana hindi na lang siya umuwi. Natatandaan nyo,
merong isang congresswoman na itinago niya yung kanyang asawa dahil may kaso. Sana ganun na lang din ang ginawa natin. Pero alam nyo si Pangulong Duterte hanggang sa huling hininga niya, gusto niyang ipakita sa inyong lahat na handa siyang maglingkod. Kahit marami ang nag-a-advise sa kanya, huwag ka munang umuwi. Nasa Hong Kong pa lang kami, alam na namin, ang dami ng pulis, nagsisinungaling na sila. Nagsinungaling ang PNP, nagsinungaling ang Malacanang, nagsinungaling ang Solgen, sabi nila wala. Pagdating dito, ang ginawa ni PRD, hindi, ang ginawa niya, inagahan niya pa. Sabi, huwag ka muna umuwi, huhulihin ka. Sabi niya, hindi, uuwi na ako, aagahan ko pa. Pag uwi ni Pangulong Duterte, anong ginawa niya? Anong ginawa sa kanya? Ipinakita niya sa inyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Walang respeto sa dating Pangulo, walang respeto sa simbahan, walang respeto sa isang pastor. Kung walang respeto sa mga malalaking tao, walang respeto sa Vice President, ine-expect nyo ba na ire-respeto din kayo? Kaya ngayon, kagabi, napakasakit. Bawal kasi magmura dito eh. Pinagbawalan ako ng boss namin. Pero, siguro palitan na lang natin ang dasal. Salam. Salam! Lahat tayo mga kababayan magbuklod-buklod. Nakikita natin na nangyayari sa Mindanao. Nakikita natin yung mga dating hindi naman nagpa-participate, nagising na. Yung mga dating hindi naman interesado sa politika, naging biglang interesado. Napakatalino ni Pangulong Duterte. Akala ng ating Pangulo ngayon na ang galing-galing niya. Ang hindi niya alam, binigyan niya si Pangulong Duterte ng platform na buong mundo makakaalam kung gaano tayo ngayon inaabuso. Bawat kwento ni Pangulong Duterte noon naririnig lang sa buong Pilipinas. Ngayon, maririnig na sa buong mundo. Malalaman ng buong mundo kung gaano kabulok. Kung ano yung ama, siya din ang anak. Malalaman ng mundo na lahat ng alyado ng Pangulo, lahat ng alyado ng Pangulo tinatrabaho nila. Kaya somehow, para sa akin, nagsakripisyo na naman si Pangulong Duterte. Kahit hindi na siya presidente ng Pilipinas, isinakripisyo na naman niya yung kanyang sarili. Para ano? Magsama-sama tayong lahat. Lahat tayo, may kanya-kanyang mga social media. Gusto nilang kontrolin yan, gusto nilang patahimikin tayo. Gusto nga nila, lagyan ng prangkisa yan para makontrol nila. Pero hanggat wala pa, gamitin na natin lahat ng yan. Ang people power, nasa social media. Gamitin natin lahat ng ating mga platforms para isigaw kung gaano tayo kadismayado. At isigaw natin araw-araw, huwag tayong huminto hanggat hindi natin nababawi si Pangulong Duterte. Let us bring PRRD home. Let us bring PRRD home. Napakadelikado din ang ginawa ng ating Vice Presidente. Alam natin na isinasama siya dyan. Pero di nila alintana para sa ating lahat. Kaya dapat tayong lahat magsakripisyo din. Maraming salamat sa inyong lahat na nandito. Hanggat naniniwala tayo, may pag-asa tayo. Kaya ipakita natin sa kanila, maling-mali yung ginawa nila at huli na nila to. Maraming salamat po. Maraming salamat, Boss Dana! Naggagabi na mga kababayan. Pero imbes na umalis, patuloy po tayong nadadagdagan. May
May ayuda ba dito? Sabi ko, may ayuda. May binayaran ba dito? Lahat ng mga hindi binayaran, isigaw natin ang pangalan ni Tatay Digong! Duterte! 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 At bago po tayo magpapatuloy, dahil patuloy po tayong dumadami mga kababayan, nire-request po namin ang may-ari po ng Ranger FAI 2665. Ranger FAI 2665. Ikilid po natin dahil nakaharang po ang sasakyan. Ayan, maraming salamat din sa ating mga napakaraming vloggers ngayon. Dahil maliban sa SMNI, naka-live din tayo sa kanila. Kaya napakalawak ng coverage ng ating prayer ngayon para sa ating Tatay Digong. Ito yung mga vloggers na simula pa, sinuportahan na ang ating Pangulong Duterte. Kung sinisiraan ng mainstream media si Pangulong Duterte, nandyan naman ang mga vloggers para ilabas ang katotohanan. Sa mga sandaling ito, mamaya, marami pa tayong magsasalita dito sa inyong harapan, lalo na ang mga pinagkatiwalaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga senatoriable sa ilalim ng PDP laban, magsasalita din sila mamaya dito sa entablado. Pero bago mo na yan, tuloy-tuloy natin na idalangin ang dapat nating idalangin ngayon, lalo na ang pagbabalik sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas.